At nang ikalawang taon ng paghahari ni Nabucodonosor, ay nanaginip si Nabucodonosor ng mga panaginip, at ang kanyang espiritu ay nabagabag, at siya'y napukaw sa pagkakatulog. Nang magkagayoy, ipinatawag ng hari ang mga mahiko, at ang mga engkantador, at ang mga manghuhula, at ang mga kaldeyo, upang saysayin sa hari ang kanyang mga panaginip. Sa gayoy nagsipasok sila, at sila'y nagsiharap sa hari. At sinabi ng hari sa kanila, "Ako'y nanaginip ng isang panaginip, at ang aking espiritu ay nabagabag upang maalaman ang panaginip." Nang magkagayoy, nagsalita ang mga kaldeyo sa hari sa wikang Syria, "O hari, mabuhay ka magpakailanman, saysayin mo sa iyong mga lingkod ang panaginip, at aming ipaliliwanag ang kahulugan." Ang hari ay sumagot at nagsabi sa mga kaldeyo, "Ang bagay ay nawala sa akin. Kung di ninyo ipaliliwanag sa akin ang panaginip at ang kahulugan niyaon, kayo'y pagpuputol-putulin at ang inyong mga bahay ay gagawing dumihan. Ngunit kung inyong ipaliwanag ang panaginip at ang kahulugan niyaon, kayo'y magsisitanggap sa akin ng mga kaloob at mga kagantihan at dakilang karangalan. Kaya't ipaliwanag ninyo sa akin ang panaginip at ang kahulugan niyaon." Sila'y nagsisagot na ikalawa at nangagsabi, "Saysayin ng hari sa kanyang mga lingkod ang panaginip at aming ipaliliwanag ang kahulugan." Ang hari ay sumagot at nagsabi, "Tunay na talastas ko na ibig ninyong magdahilan, sapagkat inyong nalalaman na nawala sa akin ang bagay. Ngunit kung di ninyo ipaliwanag sa akin ang panaginip, iisang kautusan lamang mayroon sa inyo, sapagkat kayo'y nangaghanda ng pagbubulaan at mga hamak na salita sa harap ko, hanggang sa ang panahon ay magbago. Kaya't saysayin ninyo sa akin ang panaginip, at malalaman ko na inyong maipaliliwanag sa akin ang kahulugan niyaon." Ang mga kaldeyo ay nagsisagot sa harap ng hari, at nangagsabi, "Walang tao sa ibabaw ng lupa na makapagpapaaninaw ng bagay ng hari. Palibhasa'y walang hari, Panginoon o pinuno man na nagtanong ng ganyang bagay sa kanino mang mahiko, engkantador o kaldeyo. At isang mahirap na bagay ang inuusisa ng hari, at walang ibang makapagpapaaninaw sa harap ng hari, liban ang mga Diyos ng tahanan ay hindi kasama ng tao." Dahil sa bagay na ito, ang hari ay nagalit at totoong nag-alab sa galit, at nag-utos na lipulin ang lahat na pantas na tao sa Babilonia. Sa gayoy itinanyag ang pasya, at ang mga pantas na tao ay papatayin, at hinanap nila si Daniel at ang kanyang mga kasama upang patayin. Nang magkagayoy, nagbalik ng sagot si Daniel na may payo at kabaitan kay Aryok, na punong kawal ng bantay ng hari, na lumabas upang patayin ang mga pantas na tao sa Babilonia. Siya'y sumagot at nagsabi kay Aryok na punong kawal ng hari, "Bakit ang pasya ay totoong madalian mula sa hari?" Nang magkagayoy, ipinatalastas ni Aryok ang bagay kay Daniel. At si Daniel ay pumasok at humiling sa hari, na takdaan siya ng panahon, at kanyang ipaaaninaw sa hari ang kahulugan. Nang magkagayoy, naparoon si Daniel sa kanyang bahay, at ipinaalam ang bagay kay Ananias, kay Misael at kay Asarias na kanyang mga kasama, upang sila'y magsipagnais ng kaawaan sa Diyos ng langit, tungkol sa lihim na ito, upang si Daniel at ang kanyang mga kasama ay hindi mga matay na kasama ng ibang mga pantas na tao sa Babilonia. Nang magkagayoy, nahayag ang lihim kay Daniel sa isang pangitain sa gabi. Nang magkagayoy, pinuring Daniel ang Diyos sa langit. Si Daniel ay sumagot at nagsabi, "Purihin ang pangalan ng Diyos na magpakailanman, sapagkat ang karunungan at kapangyarihan ay Kanya. At Kanyang binabago ang mga panahon at mga kapanahunan. Siya'y nag-aalis ng mga hari at naglalagay ng mga hari. Siya'y nagbibigay ng karunungan sa marunong at ng kaalaman sa makakaalam ng unawa. Siya'y naghahayag ng malalim at lihim na mga bagay.
Kanyang nalalaman kung ano ang nasa kadiliman, at ang liwanag ay tumatahang kasama niya. Pinasasalamatan kita at pinupuri kita, o ikaw na Diyos ng aking mga magulang, na siyang nagbigay sa akin ng karunungan at lakas, at nagpatalastas ngayon sa akin ng ninais namin sa iyo, sapagkat iyong ipinaalam sa amin ang bagay ng hari. Kaya't pinasok ni Daniel si Aryok, na siyang inihalal ng hari, na lipulin ang mga pantas na tao sa Babilonia. Siya'y naparoon at nagsabi sa kanya ng ganito, "Huwag mong lipulin ang mga pantas na tao sa Babilonia. Dalhin mo ako sa harap ng hari, at aking ipaaninaw sa hari ang kahulugan." Nang magagayoy, dinalang madali ni Aryok si Daniel sa harap ng hari, at nagsabing ganito sa kanya, "Ako'y nakasumpong ng isang lalaki sa mga anak ng nangabihag sa Huda na magpapaaninaw sa hari ng kahulugan." Ang hari ay sumagot at nagsabi kay Daniel na ang pangalan ay Belshazzar, "Maipaaaninaw mo baga sa akin ang panaginip na aking nakita at ang kahulugan niyaon?" Si Daniel ay sumagot sa harap ng hari at nagsabi, "Ang lihim na itinatanong ng hari ay hindi maipaaaninaw sa hari, kahit ng mga pantas na tao, ng mga engkantador, ng mga mahikuman, o ng mga manghuhula man. Ngunit may isang Diyos sa langit na naghahayag ng mga lihim, at siyang nagpapaaninaw sa haring Nabucodonosor kung ano ang mangyayari sa mga huling araw. Ang iyong panaginip at ang pangitain ng iyong ulo sa iyong higaan ay ang mga ito. Tungkol sa iyo, o hari, ang iyong mga pag-iisip ay dumating sa iyo sa iyong higaan, kung ano ang mangyayari sa panahong darating. At siya na naghahayag ng mga lihim ay ipinaaaninaw sa iyo kung ano ang mangyayari. Ngunit tungkol sa akin, ang lihim na ito ay hindi nahayag sa akin nang dahil sa anumang karunungan na tinamo kong higit kaysa sino mang may buhay, kundi upang maipaaninaw sa hari ang kahulugan at upang iyong maalaman ang mga pag-iisip ng iyong puso. Ikaw, o hari, nakakita, at narito ang isang malaking larawan. Ang larawang ito na makapangyarihan at ang kanyang kakinangan ay mainam, ay tumayo sa harap mo, at ang anyo niya ay kakilakilabot. Tungkol sa larawang ito, ang kanyang ulo ay dalisay na ginto, ang kanyang dibdib at ang kanyang mga bisig ay pilak, ang kanyang tiyan at ang kanyang mga hita ay tanso, ang kanyang mga binti ay bakal, ang kanyang mga paay isang bahagi ay bakal, at isang bahagi ay putik na luto. Iyong tinitingnan hanggang sa may natibag na isang bato, hindi ng mga kamay na tumama sa larawan sa kanyang mga paang bakal at putik na luto, at mga yaoy binasag. Nang magkagayoy ang bakal, ang putik na luto, ang tanso, ang pilak, at ang ginto ay nagkaputol-putol na magkakasama, at naging parang dayami sa mga giikan sa tag-araw, at tinangay ng hangin na walang dakong kasumpungan sa mga yaon. At ang bato na tumama sa larawan ay naging malaking bundok, at pinuno ang buong lupa. Ito ang panaginip, at aming sasaysayin ang kahulugan niyaon sa harap ng hari. Ikaw, o hari, ay hari ng mga hari, na pinagbigyan ng Diyos sa langit ng kaharian, ng kapangyarihan, at ng kalakasan, at ng kaluwalhatian. At alinmang tinatahanan ng mga anak ng mga tao, ng mga hayop sa parang, at ng mga ibon sa himpapawid, ay ibinigay sa iyong kamay, at pinapagpuno ka sa kanilang lahat. Ikaw ang ulo na ginto. At pagkatapos mo ay babangon ang ibang kaharian na mababa sa iyo, at ang ibang ikatlong kaharian na tanso na magpupuno sa buong lupa. At ang ikaapat na kaharian ay magiging matibay na parang bakal. Palibhasay, ang bakal ay nakadudurog at nakapagpapasuko ng lahat na bagay. At kung paanong dinidikdik ng bakal ang lahat ng ito, siya ay magkakaputol-putol at madidikdik.
At yamang iyong nakita na ang mga paa at mga daliri, ang isang bahagi ay putik na luto ng magpapalyok, at ang isang bahagi ay bakal, ay magiging kahariang hati. Ngunit magkakaroon iyon ng kalakasan ang bakal, yamang iyong nakita na ang bakal ay nahahalo sa putik na luto. At kung paanong ang mga daliri ng paa ay bakal ang isang bahagi, at ang isang bahagi ay putik, magkakagayon ang kaharian na ang isang bahagi ay matibay at isang bahagi ay marupok. At yamang iyong nakita na ang bakal ay nahahaluan ng putik na luto, sila'y magkakahalo ng lahi ng mga tao. Ngunit hindi sila magkakalakipan, gaya ng bakal na hindi lumalakip sa putik. At sa mga kaarawan ng mga haring yaon ay maglalagay ang Diyos sa langit ng isang kaharian na hindi magigiba kailanman, o ang kapangyarihan man niya o'y iiwan sa ibang bayan, kundi pagpuputol-putulin at lilipulin niya ang lahat na kahariang ito, at siya ilalagi magpakailanman. Yamang iyong nakita na ang isang bato ay natibag sa bundok, hindi ng mga kamay, at pumutol ng mga bakal, ng tanso, ng putik, ng pilak at ng ginto. Ipinaalam ng dakilang Diyos sa hari kung ano ang mangyayari sa haharapin, at ang panaginip ay tunay, at ang pagkapaaninaw niya oy tapat. Nang magagayoy, ang haring Nabucodonosor ay nagpatira pa, at sumamba kay Daniel, at nagutos na sila'y maghandog ng alay, at ng may masarap na amoy sa kanya. Ang hari ay sumagot kay Daniel at nagsabi, "Sa katotohanan, ang inyong Diyos ay Diyos ng mga Diyos at Panginoon ng mga hari at tagapaghayag ng mga lihim. Yamang ikaw ay nakapaghayag ng lihim na ito." Nang magagayoy, pinadakila ng hari si Daniel at binigyan siya ng maraming dakilang kaloob at pinapagpuno siya sa buong lalawigan ng Babilonia at pinapaging pangulo ng mga tagapamahala sa lahat na pantas sa Babilonia. At si Daniel ay humiling sa hari, at kanyang inihalal si Sadrach, si Mesak at si Abednego sa mga gawain sa lalawigan ng Babilonia, ngunit si Daniel ay nasa pintuang daan ng hari.